minute lang, out of the 20, out of the over 1,000 schools na dapat magagawa, nasa 22 lang. So short statement naman. Oo, talagang ako, well, number one, gusto na namin baguhin yung sistema. Dahil since 2018, tanging DPWH lang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units, yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first-class municipalities, maybe even second-class, na may kakayanan gumawa ng classrooms. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. At siguro sa dami na rin ang ginagawa ng DPWH, nahirapan na rin sila. Pangalawa, ako'y kumpiyansa na sa ilalim ng liderato ni Sec Vince Dizon. Bibilis naman ang dahil in fairness to Sec Vince, bago naman mo siya. Kaya feeling ko bibilis dahil nakita ko dito sa mga kalamidad, bumilis na rin ang reaksyon ng DPWH. Sir, can you give us a brief rundown of the numbers, sir? Ilan ang goal, ilan ang accomplishment, at ilan yung backlog? Well, yun nga, yun yung lumabas dun sa Senado is that only 22 ang natapos, may 900 na pending, tapos alam naman natin close to 100 or lampas 150,000 yung kailangan nating mga silid-aralan all over the country. So talagang pagka umasa lang tayo sa isang ahensya, hindi natin mamimit yan. So pangatlo pala, meron tayong pino-propose na public-private partnerships or PPPs. Doon, nagawa na po yan dati nung panahon ni Brother Armin, nakapagtayo ng 14,000 classrooms. Kasi doon, imbis na nagpapabid ka ng isang building lamang, nagpapabid ka ng 1,000 classroom. So sabay-sabay yun, malakihan mo talaga yung pag-construct ng classroom pag gano'n. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang eh. Matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Nung nalaman nyo na 22, what did you feel? Nagalit ba kayo? Nainis? Opo, at nakakahano talaga. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yun ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment sila. Thank you. Okay, sige. Salamat.